idolatry. Although meron ng meron nang pumasok diyan na bihag na nabitag na, nahulog na sa spiritual idolatry. Na Nicolaita na, no? Mainit sila sa Diyos pero sa parang Nicolaita. Pero ang laban nyo ngayon, yung psychological, yung laman nyo, yung meron kayong Diyos-Diyosan ngayon, hindi nyo lang nakita. Kaya sabi ko, bawat isa naging bawat isa may problema. Kailan mabuksan kayo sa Hanukkah, mabuksan kayo, ano yung kailangan yung linisin sa pamilya nyo? Kailan umiiyak kayo? May repentance kayo, umiiyak kayo. Barney ko, sige. Opo, si Nikki naman daw po. Brother, pagbereyan na po ba? Describe nyo yan. Yung mga tanong po nga. Pagbereyan ano na sabi po ba? Ma? Na po ba? Pagbereyan na po ba? Tuloy mo, hindi ko narinig yung kasunod eh. Pagbereyan na po ba? Perfect na po ba? Sa mata ng Diyos, hindi yan perfect, ultimate perfect. Yan ang tawag dyan, relative perfect. Parang tulad kay Noah, he was perfect in his generation. So, pag sinayang relative perfect, nakakaabol ka lang sa gusto ng Diyos. Pero yung perfect na definition na ultimate perfection, tinuro dati yan ni Jackson na ni Pastor Lagonza. Wala pa. Ang ultimate perfection, glorified body yan eh. So, hindi ka pa graduate, hindi ka pa matured berean, hindi ka pa mature hindi ka pa super church, pero dahil nagsisikap ka, alam ng Diyos kung yung sik mo karap dapat o kunwari lang gawa konti tas wala na. Yung nagsisikap ka yung talagang sa puso mo, pinagplanohan mo talaga, pinoprograma mo talaga, decision mo talaga. So, hindi lang dahil nautusan ka, no? Kundi nagdesisyon sa sarili mo. Yung pagsisikapan mo, sumunod sa magulang, sumunod sa Diyos, magsaliksik, alamin yung kalooban niya, i-apply sa buhay mo, mag-EA, maganyan. Yung pagsisikap mo, merong sapat na pagsisikap, makikita ng Diyos na may kabereyan ka na, umaabante na yung pagkabereyan mo, ng sapat lang, no? Yung enough, yung pansamantala, ituturing kang sakdal. Yung sinasabi ni Pablo, by the works of the law, none shall be justified but by faith. Yung faith na sinasabi, yan yung nasa puso. Yung works, yan yung na tinukong Pablo, yan yung nasa panbas. So pag nasa puso mo, sinisikap mo, hindi lang naman mga pastor o hukom. Kahit magulang mo na nag-utos related sa hukom, sumunod ka. Kunwari, inuti coaching, mag-report kayo, araw-araw. O, pag hindi kayo sumunod, parang lumalaban pa yung puso nyo, no? So, yung pagsunod nyo, aariin ng Diyos na aariin ganap ka ng Diyos. Aampun ka ng Diyos. Okay, anak, sincero ka. Kung namatay ka ngayong gabi, ligtas ka. Tama? Parang katulad mo yung magnanakaw sa cross, sincero. Hindi ka nandaraya lang, hindi ka yung kunwari gusto na ipalabas, hintayin ko yung minute para makapag-wordly pa ako. Hindi ka sincero niyan. Yung sincero, whether na last breath mo na o hindi, talagang sinisikap mo. Sinisikap mo. Taman nyo. Meron yung Pasko dyan. May pesak din yan. May time limit yan. Nakasulat sa Proverbs yan. May time limit Akala nyo habang ba hinihintay ka ng Diyos? Kunwari, last minute ginawa mo. Alam ng Diyos, hindi sincero ang puso mo eh. Ngayon pa lang tinatawag ka ng Diyos, ayaw mo makinig. O gusto mo muna magliwaliw. Alam ng Diyos, hindi ka sincero, hindi ka pa dapat sa rapture. O baka hindi ka pa kasama sa predestinado, hindi ka pa silyado. So, ayan yun. Pag sinabi mong pagberean ka na ba, perfect ka na ba? Ngayon, hindi ka pa ultimate perfection, pero meron kang relative perfection. Ang relative perfection, may term pa nga si Pastor Lagonza o si Jackson na positional perfection, pero hindi ko na gagamitin yung positional. Ang positional, tumanggap daw, diligtas na. Parang evangelical turo yan.
Ang positional, konektado ko na rin sa relative. Ibig sabihin, kumpara sa iba, katulad din now, you are is perfect in his generation. Kumpara sa iba, nagsisikap ka. Ang iba, kita mo, tinatamad, wala pang gana, gusto mo na magliwaliw. Ikaw nagsisikap ka. Yan yung relative perfection. Sabay na yung positional dyan. Perfection. Pag namatay ka, selyado ka. Alam ng Diyos kung tuloy-tuloy ka hanggang katapusan o titigil ka rin pag karoon ng biological clock, may gwapong boyfriend or what, titigil ka rin. No? Ma-influensyan ka dahil pinasok ka sa ordinaryong school, hindi aso ang home study mo, isang araw may makikita ka po sa clock. May bababarkada kahit hindi na boyfriend mo na. May bababarkada ka na maalis ang utak mo dyan. Alam ng Diyos yan. Kaya alam na ng Diyos kung sincero ka ngayon o hindi. Kung sincero ka ngayon, baka paglaban mo, Papa, huwag mo nagpasok sa ordinary school. Gusto kong maging barkada ko karing. Yan. Father F, Okay. follow-up question po. Sige. Ayun, dapat inasikaso na yung home study kung habang walang pasok, dapat nag-advance na kayo. Walang nagtatanong dyan, hindi kayo na-alarma dyan. Sige. Yung sinabi Hello. po ba ni Kristo sa magnanakaw na dadalhin niya po yung magnanakaw sa paraiso, langit po ba yon? Oo, langit yun. So yung langit na yon, kasabay niya si Kristo. Ang langit, kasabay niya si Kristo. May tao na po. Yung langit na nasa... May tao na po ba? Mauna si Kristo. So, ang langit, nasa imno noon. Ang langit, nasa Abraham's bosom. Sana pakita yung picture, no? At nung umakyat si Kristo yung una. Ha? Ano? Kala po ba kasabay na po ni Kristo yung magnanakaw? Kaya nga, mauna si Kristo. Kasi sabi mo, may nauna na bang tao dun? Walang nauna kay Kristo. Kahit si Enoch, Elia nauna. Okay, kahit si Moses, hindi nauna. Nasa 5th dimension sila. Nasa Hades sila. Dimension, nasa Tartarus location. Pero wala silang Gehenna condition. Ang condition nila langit. Ilang Abraham's bosom. Parang ganito. Habang nasa lupa tayo, pwede natin maranasan ang langit. O yan yung pinapahanda kong kanta bukas, no? Stephen Curtis Chapman. Heaven in the real world. So, heaven in the real world, when Jesus Christ comes, siya ang halimbawa ng langit. So, tayo, pag naging matured Berean tayo, naging matudukom tayo, yung church natin para langit din yan. Ikukumpara ko yung langit na ganyang sinabi ko dun sa ibang church na feeling mo welcome ka. Pwede mo maramdaman para langit yung ibang church. May aircon, masarap ang pagkain, mabait yung mga tao, matulungin sa pera, etc. Pero ang tunay na langit dapat sa ibang church, yung Word of God. Siyempre, bawat church may katotohanan eh. So kung ano yung narinig mong truth, yun ang tunay mong langit. Hindi yung ang sarap ng aircon dito. Sarap ng pagkain dito. Ang dahil kong barkada dito. Ang daming ko ibigan. Napaka-warm. Ito, hindi, So, sa iba, hindi ganun. So, ang tunay na langit, yung presensya ng Holy Spirit sa progressive truth ng Word. So, yung partial truth ng Word, partial na langit yan ng ibang denomination. So, sa akin, meron din ganyan. Pero, para makumpleto yung langit sa atin, kailangan mag-graduate na tayo sa pagkabansot. No? Matured Berean. Pag matured Berean lahat caring. Pati ngayon, matured sa hukom, pasado ko na sa PTA, Progressive Ministry. Kung PTA, magpamilya mo, matured na. Ano yung Progressive Ministry? Tumutulong pa sa ibang tao. So, may mararamdaman ding warmth pag pumunta natin. Pero hindi yun ang pinakalangit. Kunwari, yung brotherly walk. O matulungin, o kailangan mo ba ng pamasahe? Kailangan mo ba ng pagkain? Hindi yun. Pansamantalang langit lang yun. Mother Teresa lang yun. Ang tunay na langit,
sharing. Yung Sunday night, yung bawat isa naglalabas ng tanong, naglalabas ng unawa, nagre-report, ganyan. Kung nararamdam kayo ng enjoyment sa Word of God, yan yung sabi ni Pablo, the kingdom of God is righteousness, peace, and holiness in the Holy Ghost. Hindi lang nakasulat word for word, pero yung revelation. Yung tunay na righteousness. Dito pa lang sa lupa, pwede nyo naranasan langit. Yung pamilya nyo pa lang, pwede na maranasan na langit. Ang pamilya nyo, habang nag-sharing kayo, kunwari, di ba, mayroong pamilya nagkukwentuhan tungkol sa mga paborito nilang damit, kain. Pero pag pinag-uusapan nyo yung pangapahayag ng Diyos, may maramdaman kayong anointing para kayo nasa langit. Parang you're sitting in heavenly places. Isa sa PTA gawin, makipagkwentuhan lang sa anak mo dun sa mga pahayag, mga progressive pahayag natin. So, Barnico, kahit Nikki, ikaw magpasimuno, magtanong ka sa kanila. Tapos, punin mo, ate, dito ka. Kahit wala pa tayong pabasa, magtatanong ako. Sagutin nyo. Diba? O buksan natin sa ganito. Yung pabasa, yan ay stepping stone para magkaroon kayo ng sharing. Para maging langit yung pamilya nyo. Yan ang sabi sa Bible, kahit hindi hamon ng pagkain nyo, kahit hindi karne, kahit mumura gulay lang or what. Pero para kayo nasa langit. Hindi yan ang sabi ng verse ha. Ang sabi lang ng verse mabuti pa yan kaysa ganyan. Kaysa masasarap na pagkain pero puro naman sama loob, no? Puro alitan. Kaysa mumurahin ng pagkain pero maganda yung puso. Pero yung progressive revelation, nagsisharing kayo. Kinalimutan nyo muna yung pansarili nyo. Kung may hidwaan, di daan na lang sa hukom. Pero ano kayo dahil nagsisharing kayo. Yan ang kasi ang priority nyo dyan. Kaya walang masama mag-alok. Pwede mag-share ang anak ko dyan. Pwede ba kami para mag-share? O sige, Sister Yed. Okay. Ano po yung sinasabi nyo kagabi na yung nakatagong hiwaga dun sa Grinch, yung sa Krampus? Grinch. Ito'y baka sakali. Kung magre-research ka, baka katulad niya si Krampus. Yung Krampus, may ideya ako na hindi yan galing sa pelikula lang eh. Parang hindi yan inimbenta lang na Santa Claus. Yung Santa Claus, bagamat inimbent ni Coca-Cola, meron niyang pinanggalingan. Hindi yan lang Katoliko O pwede niyo click yung picture ni Hoshimani. Yung meron pa yung pinapa-research ko sa inyo, tin ko kayo na Vikings. May Santa Claus sa Vikings. Hindi na tinatawag na Santa Claus. So, ibig sabihin, bago Katoliko, meron na sa pagano yan. Tapos, so kayo research yan. Tapos meron ng video na nilagay dyan, although sa Romans naman daw siya, Saturno. Ipe-play lang, 3 minutes lang yan eh. So, yan ang i-research mo. Yung Grinch, hula lang yan. Galing ba sa Hollywood yan? O yan ay talagang meron yan dati? O, yan ba gawa-gawa lang na ba ng cartoonist? O ng mga Aesop's Fables, Grimm's Fairy Tales, mga ganyan. O yan ay may yung Krampus parang meron, yung Santa Claus parang meron. So i-research mo yan. So yung Grinch, sabi ko, paki-research. Kung meron man, edi on the spot na ako magbigay ng type kasi hindi mo pa ni-report sa akin na maaga. Edi bukas na kung may ma-research ka. Kung wala ka ma-research, kahit hindi ko na yung banggitin. Marami pa tayo, yung 3 hari, hindi pa yata masyadong na-detalye yan eh. Yung 3 regalo ng hari, hindi pala hari, ng wise men, no? Yung type, hinabol ko yan last Sunday, pero sana may magtanong sa inyo dyan. Tapos marami pa kayong tatanungin sa letter C. Para bukas, no? O, para sa nakakaalam, invite kayo, English broadcast, 6:30 to 8:30 bukas. Okay. Tuloy pa tayo sa tanong natin. Pero kung may na-research ka na, pwede ka mag-share dito. Tagalog. Okay.
Ay, isip ko lang si Grinch kaya kahawig ni Krampus eh. Pero patawa si Grinch, si Krampus, in reality nakakatakot yan. Meron idadagdag sa inyo. Yung mga payaso-payaso, may kinalaman yan sa old mythology pero nakakatakot. Kaya may type din yan, yung mga mahilig magpayaso in reality, parang nagbubulag-bulagan kayo, may nakakatakot. Nagsasaya kayo sa Pasko, pero hindi nyo alam may nakakatakot. Kailangan mabuksan ang mata nyo. O sige, tanong. Wait lang, ano yung title ng broadcast, brother? Kailan? Bukas o nakaraan ano? Yung bukas. More, lagyan mo lang ng more Christmas revelations. Pwede mo lagyan part 2 or ngayon. Ano ba yung dating title last Sunday? Review of Christmas Revelation. So pwede part 2. More review o continuation of review. Kahit ano dyan, pwede ka mo maiba lang, no? Ibahin mo rin ang picture para pwede ka na mag-picture ng mga Santa Claus, mga ano pa? Yung wise men, yung pagtakas sa lamig, yung Titus, ganyan. Hanukkah, yan. So, bahala mag-mishmash. Okay, tuloy tayo. So, sana makahabol magtanong. Isipin nyo ganito, kung yung anak nyo nakapagtanong, may ticket siya sa Roro bago lumubog sa bulkan yung Luzon. Masa matnog kayo. Gusto nyo, yung anak nyo makasakay sa barko. Pero para pala makasakay sa barko, kailangan sa Roro. Kaya may nagtanong. Di ba? O, patanong anak nyo. Mag-alala kayo. Umuyak na kayo kung yung anak nyo hindi nagtatanong. Kahit asawa nyo. So, ito muna yung tanong. Ako na, pwede na ako magtanong. Si Mima muna, ma. O sige. Tanong kay Mima. So sabi niya dito, bilang Christmas tree of God, ang family natin, paano natin ito magagampanan? Paano natin ito maitatago sa pagre-rededicate? Sinagot ko yan kanina, ulitin ko lang. Yung EA, babad opposition, sundin nyo, pinababaw na yan eh. Parang hindi nakakaintindi, kinalaman yan sa sharing, reporting. Pero mas advanced yan eh, kasi kinalaman sa training pagkaberehan yan. Ngayon, kung tutulong ka sa pamilya mo matupad yan, kunwari tumulong ka maging tenyente, tumulong kang berdugo, taga-hila na nga, taga-halik. So, taga-konsensya kay Benedict or what? Yan. Isang paraan yan. Record network. No? Yung mga pinapagawa sa hukom, tumulong ka, recon ka, nakipag-usap ka, na mag-meeting ka na paano ihabol lahat ng mga kapatid mo, lahat ng mga mahal sa buhay, ganyan. Kasi tumanda na siya pa. Hindi na perfect yung authority niya. No? So, tulungan mo, maihabol kung may maihabol. Parang si Lot, hinahabol pa niya yung iba niyang anak. Hindi lang nahabol. Nahabol na lang. Marami pang anak si Lot na hinahabol. So yun, habulin nyo na lang. Yung mga magulang, kaya yung anak nyo, hindi pa nagtatrabaho, kaya nyo pang i-assert, ihabol nyo na yung mga dapat ihabol. Parang, huwag kayo padaya sa kaaway. Wala ka nang magagawa. Malalaki na sila. Pabayaan mo na sila. Nung maliit pa, huwag mo sila papaluin, liit pa sila. Nung malaki na, huwag mo sila papaluin, malalaki na sila. Nautulang kayo ng dyablo, no? Okay. O, sige. Ko, pwede na ako magtanong. Oo. Alisin mo na, Grinch, hindi ka pa sigurado kung hindi mo pa na-research kung meron talaga siyang mythology o lore. Iba, outline ulit tayo. Sige. Tanong, Ami. Itong pagtakas sa taglamig, paano natin ito may apply sa panahon natin ngayon? Yung pagtakas sa taglamig, Okay.
Okay, magandang tanong at ito related sa topic dapat bukas. Pagandaan nyo yung picture. PTA to. Bakit? Yung bili ni Kristo, so pakita yung Jerusalem na makukubkub. O pakita si Kristo nagwa-warning. Tapos kita mo nyo yung Jerusalem makukubkub ni Titus. May warning si Kristong nakakatakot na mangyari. Kaya isang nakakatakot na kinikwento kung literal nangyari. Nilitson yung anak, kinain. Bakit? Pag hindi ka nakinig sa instruction ni Kristo, pag nakita mo Jerusalem surrounded by armies, tumakas na kayo. Pumunta kayo sa bulubundukin. Yung instruction niya, medyo taliwas sa dating practice na maliligtas ka sa loob ng muog kasi hindi ka mahuhuli ng kaaway. So, pag nakinig ka sa instruction ni Kristo, ituturo mo sa anak mo yan. Ituturo ng anak mo sa anak mo yan. Dahil aktibo kayo sa church, no? By 70 AD, alam ng kaapu-apuhan mo, ay, ito yung sinasabi ni mama, ni papa. Dali, huwag na tayo magbalutan. Dapat may ready na, takbo na tayo. O, hindi tuloy maranasan magutom at litsunin ng anak para kainin. Di ba? Kasi, PTA, nakinig ka sa warning ni Kristo. So, ano yung mensahe ng pagtakas sa taglamig? Habang may oras, tumakas ka na. O, paano ka tatakas ngayon? Mensahe. Pag hindi nyo naituro sa pamilya to, hindi nyo naituro sa kapatiran nito, pagdating ni Titus, bulag sila. Pagdating ni Antiochus, pagdating ng Antikristo, bulag sila. Ngayon pa lang nga, parang may Antikristo na dahil walang ginagawa pa. Hindi nag-progressive, hindi nag-berean. Lukewarm lang. Attend lang. Uwi. Pag-attend, pag ang preacher ay hindi tumutumbok o walang lumalapit kulang tayo sa manpower o konti lang, pa-aktibo si JP David o Warut, mag-warning sa mga pamilya, o uuwi yung mga magulang na okay lang, wala namang, hindi na warningan, walang nag-DVBS, walang nag-contact, walang imbita, walang, doon sa mismong break time ng Sunday service, walang naglapit, paliwanag, aya sa hukom class or whatever. O walang entertain Diyos dyan, lahat, wala. Sa preaching, hindi rin narinig, kunwari. Hindi rin natumbok yung warning. Hindi nabanggit yung warning na dapat gawin. Ayan, uuwi ang walang warning. So katulad niyan yung naabutan ni Titus at talagang kinawawa ni Titus. Pinagpapatay o pinagpuputol ang kamay, kung di ka pinatay, putol ang kamay. O binenta ka bilang alipin. Saklap. Bago ka pa nakubkub ni Titus, kakainin mo yung anak mo dahil gutom ka. Kaya mo kainin kasi ang daming magnanakaw, binubugbog yung mga tao para makakuha ng pagkain. So kaya may naglitso ng anak para paanoy nila yung mga magnanakaw. Parang ganti ba? Kaysa mamatay na lang. O, pakita ko, nilitson ko yung anak ko. Yan. Hello, Brother Rep. So, sige. Follow up. Brother Rep, anong tipo yun sa panahon natin ngayon na paano natin kakainin natin ang anak natin? Sa panahon natin ngayon. Wala kang ginagawa sa training. Wala kang tanong sa hukom. Wala kang pakialam. No? Gusto mo lang malusog sila, cute sila, picture taking lang sila. Di ba? Pagdating, hindi mo sila tinatanong kung alam nila to. Wala sila, hindi ka nakikipag-sharing sa kanila. Hindi mo sila inoobliga, hindi mo sila ina-assert. Parang inuulit mo lang yung dating ginagawa mo na traditional. Ano ba nangyari sa mga young people natin na traditional? Umpisa, aktibo pa yan. Pero later, naaagaw na sa libutan. Kasi ayaw natin mula sa paltik, ayaw natin mag-upgrade sa shotgun. Ayaw natin mag-upgrade sa machine gun. Gusto mo paltik pa rin o sumpak.
Yan pa rin ang laban mo sa science invaders, so mga ganyan. Diba? May mga mananakop o yung mga magnanakaw or what. Gusto mo sumpak din, ayaw upgrade. Kunwari, ngayon gusto mo pa rin mag cellphone, pager. Wala nang pager. Diba? Gusto mo ang bayad sa jeep, kunwari inang gusto ko dati. 5 pesos pa rin o 10 pesos pa rin, hindi na magbabago. Pero kung ayaw magbago, hindi ka makakasakay. Magdusa ka maglakad, di ba? So, halimbawa, sa anak natin, hindi natin hinahabol yung spiritual na gawa. Ang hinahabol lang natin, academic, material, trabaho. Yan lang hinahabol natin. Gawain bahay, yan lang hinahabol natin. So, pagdating sa spiritual, wala silang gana. So, paano nakain? Parang ganito. Parang sinakripisyo mo rin sa job mo yung anak mo. Kasi dati, may sakripisyo sa job mo, sinusunog ang baby. O pwede mo pakita yung picture na yan. Ano? O yan yata yung picture nung Jerusalem na Titus. Parents eating their children. No? O, click nyo yan. Sinabi na nga sa Torah yan, na mangyari yan eh. So parang hinandog mo yung bata, masunugin kay Baal. Parang lechon. Di ba? Parang lechon, kasi literal na lechon, hindi man sila nagsasamba kay Baal eh. Hindi lang nila pinapansin yung mensahe ni Kristo. Yung mensahe ni Kristo, kailangan mo pit na PTA para dating ng 70 AD, yung kaapu-apuhan nyo, anong gagawin? Kung ngayon, tanungin mo, pag dumating ang tribulation, sino yung pakikinggan nila? Alam ba nila yung 144,000? Ready ba? Kahit foolish virgin ba, ready sila foolish ready to become wise? May baon yan. Kahit na foolish virgin yan. Yung ready to become wise, may baon yan. Kasi kung walang kaalam-alam, kahit pa may alam silang head knowledge, pero yung laman nila hindi sanay. Didikit pa rin sa barkada. Wala. No? So, hindi ka kasama sa rapture, hindi ka rin kasama kahit sa tribulation saints. Kung ang pinakahalagang kausap ng anak mo, unbeliever. O kaya, baguhin ko, kasi meron ding kapatid na church, pero worldly rin pag-usapan eh. Pag ang hindi gusto pag-usapan ng anak mo, sharing. At tumagal ng ilang panahon. Pag ayaw ng anak mo pag-usapan, sharing, gusto nila pag-usapan ibang bagay. Ang kausapan nila ay ibang young people din. No? Kasi Mima pa yung kausap dyan. Pero ang pinag-usapan, hindi sharing ha. Mga buhay na nakakakilig. Ano yan? Tribulation, baka hindi niya alam ang gagawin niya. Kasi, pag ikaw ay foolish virgin na ready to become wise, may baon ka. Nicolaita ka lang tumama, Nicolaita ka lang dun sa kabilang side. Pwede ba yung lukewarm? Mas mahirapan yung lukewarm. Pwede ba ligtas lukewarm? Pwede. Kailangan, kumbaga, takot na takot ka. Nakala mo, mamamatay ka na, kaya ano ka. Ganyan naramdaman mo dapat. So, para ma-qualify foolish maging wise. Bakit mo pa hintay foolish maging wise? Ngayon pa lang may chance sila maging wise. Kaya, wag mo laktawan yung parusa. Wag mo laktawan ng singil. Kung nalaktawan ng singil, gawin mong utang. Gawin mo nakukolekta. No? Kasi kung sinunod mo yung laman mo, sariling diskarte, pasensya muna ako, mahal kong ano ko. Hindi tamang pagmamahal yan kasi lalo sila mapapaham. Okay, tuloy tayo sa ibang tanong. Nako, malapit na mag-8. Sige, habol yung iba. Si Nicole nakatanong na. She, mag-alala ka pag hindi pa nakatanong yung anak mo. Isipin mo pagkain niya, no? Payag ka ba every week? Minsan meron, minsan wala. Dapat nga araw-araw nakakakain yan, di ba? O, habulin mo. Kahit magkunwari lang sila na may tinatanong.
So, umpisa, kahit kunwari lang, baby, uha muna. Yung sariling puso, hindi, ganito, kahit hindi sariling puso, nasumunod lang sa utos mo. Yan. Okay. Wala na tayong time. Wala na gustong humabol eh. O sige. Paki-copy-paste yung mga tanong sa kung sino man yung nag-live, i-copy-paste nyo yung tanong. Singilin nyo yung mga, si Jerry, kulitin yung mga dapat maglista ng tanong at i-comment para i-copy-paste nyo yung mga tanong. Tanong mo na. So, pray muna tayo. Ang workshop natin, tulad ito, reckoning sa Pasko, tanungin about magulang, ano yung plano mo sa Pasko? Ano yung tingin mo sa pamilya mo? Naarma ka ba o hindi pa? So, tulungan ka namin? Yan. Schedule tayo DV. Kahapon dapat schedule DVBS eh. Hindi sa na-report sa akin. So, ewan ko, na-schedule ng Sister She. Pwede ka ba magsalta, Sister She, kung namin na-schedule kang DVBS? Natuloy ba kayo yan? Sana, bukas Sunday na pala. Bawal umuwi na maaga bukas unless meron kayong malaking seminar o pamilyang turo ang ililigtas. Pero kung laman lang yan, manonood lang ng TV, maglilibang lang, huwag kayo umuwi na maaga kasi para sa Diyos to eh. O Sister Yed, tanong. Habol. Sister Yed. Hello? Walang mic si brother, si Sister Shad. Walang mic, okay. Pwede PM sa iyo yung tanong, no? Dapat inutusan na niya yung anak niya. Di ba? O kung may ibang emergency, dapat nga, kung tumutugtog yung anak niya, may oras na nilaan dito. Di ba? Kahit isang oras lang. So, nagawa na yun. Kaso, hindi nga rin sila magtanong. Kahit sa sarili mong pamilya, mag-develop kayo ng mga tanungan. Utos. Patulong ka sa ibang manggagawa o ibang kapatiran kung mahina powers mo, di ba? Malakas ang power ng ibang kapatiran. Okay. Ang workshop nyo, ano yung plano? Parang katulad kahapon, no? Ano yung planong gawin sa Pasko? Ano yung nagawa na? Ano yung hindi pa nagawa? Ano yung pwedeng win? 2 days na lang. Tapos, mag-post ulit kayo. PM. Okay? O sige. So, sana yung pamilya nyo, i-mobilize nyo para magawa nyo to. O, bukas na lang. Tas, Sister She. Okay, ituloy. Basahin mo. Hello. Wait lang po, ina. Wait lang po. Ano, no? Yung mic, parang yung parang luma yung mic. Hindi luma, parang maliit yung ng mic, yung volume, capacity niya. Kaya yung boses mo nawawala. Yung tanong ni Sister She, ano daw yung ginawa nung 3 hari o pantas nung nakita niya niya si Kristo. Okay, meron akong video dyan. Sana panoorin nyo ng broadcast channel nyo, post dyan. May audio, may video. Ang maikling sagot, nabigay na regalo. May type yan eh. So, binigay nila yung regalo kay Kristo. So, ano ba yung tingin nila kay Kristo? Hari, no? So, ano ba yung type ng pantas? Type ng wise virgin? So, ano yung pagbibigay? Paglilingkod, type ng paglilingkod natin. So, shortcut yan, ha? Panoorin nyo pa rin. Hanapin nyo yan, ha? O, sige, ulitin ko yung workshop. Bawat pamilya, recon. Anong gagawin? Anong plano? Next workshop,
siguro mag-ilaan tayo 1 minute sa next 5 minutes na mag-search kay Pasko o Christmas sa series. Subukan nyo lang. Then, the next 4 minutes, so share, post, comment, or comment. Yung share, pwedeng yung link o yung post. Pero mag-compose din kayo. Pwedeng 1 sentence, 2 sentence, 3 sentence. Ano i-compose nyo? Alam nyo ba ang Pasko